viewers. Namiss niyo ba kami? Ikaw, Mare, namiss mo ba ako? Siyempre naman, Mare. Wow, talaga ba? Yes. Ano nga pa pinagkakabalan mo ngayon? Vlogger na ako ngayon, te. Oo, talaga ba? So, ilang oras ka ba gumagamit ng ano? Ano ba gamit mo? Laptop or cellphone? Siyempre naman, cellphone. Ilang oras mo sa pag-edit, ganyan? Ilang oras mo ginagamit ng cellphone? Ilang oras yung time na nilalaan mo sa paggamit ng technology? Actually, halos 24 hours. Oh, so, are you a digital native? Maybe? By the way, may alam mo ba? Meron tayong makakasama ngayong dalawa. Uy ba? Oo, maalam sila about digital revolution. Sino ba yan? Secret, eto, papakilala natin. Oh my God! Hi! How are you? Hi! Hello. Miss. Wow. So overwhelming na nandito kami today. Ay, thank you po. Kamusta naman po kayo ngayon? Ngayon, kamusta daw pa tayo? I'm good. Ako, I'm doing well. Gusto naman ng buhay sa Antipolo, te. Okay naman na maski kahit bundok doon, na nakakasagap pa rin ng signal. Wow, At malakas pa rin. Buti malakas talaga ang signal dun, ha? Ay, anyway, since nasabi niyo na rin about yun sa signal, aware ba kayong dalawa about digital revolution? May idea? Ganun? Of course, oo naman. Ako familiar. But, siguro hindi naman maalam. But may familiar naman. Pero, any idea or anong opinion niyo about the digital revolution? My opinion about the digital revolution is that ito yung pag-evolve or yung pag-improve ng ating digital world, di ba? Na from dati, yung form of text, parang liham pa or kailangan isend pa sa mga mailbox. Ngayon, parang isang click lang, matatanggap mo na yung message. Parang ganun ang digital revolution. Ikaw ba? Yeah, syempre it's a big part of our lives, yung digital revolution. Kasi mas convenient na siya, like, ang layo niya, pero na-reach natin siya, di ba? Ganun. So, Anyway, like, kailan kayo unang nakagamit ng cellphone? Mga ilang taon? Ganun. Ilang taon nga ba? Parang, ako kasi pinanganak ko kung may iPad eh. Sorry. Ay, naks naman, rich kid. Grabe. kami nung panahon ng kopong-kopong. Ako kasi batang kagi. Ano ba yan, like, 3310, Nokia? Oo, mga ganun. Pero kidding aside, ang pinakaunang gamit ko ng cellphone or ng technology was yung, siguro I was 7 years old and totoo yun na di keypad yung pinakauna kong phone. Samsung pa nga yan. Tapos parang kailangan every week magpa-load para ma-text ko yung mama ko, yung papa ko, gano'n na nasa work. Ikaw, ilang years? Pinanganak ka kasi akong may iPad. Grabe. Tingin niyo ba, yung pag-evolve ng technology, mga digital, nakatulong sa inyo? Like, ano yung naitulong nito? Mas napadali ba yung buhay niyo? Or nahirapan kayo mag-adjust? Siyempre, lalo na nung panahon ng pandemic, di ba? Sige. Sige ko muna. For me, mas napadali siya. Pero yung agree ako dun sa sinabi mo na nung pandemic, since nag-online lahat, parang naging pumasok tayo sa online world. Parang may mga bagay na dapat akong alamin. Kunwari, yan yung Google Meet, parang hindi naman uso dati yan. Or yung Zoom, or yung mga technology-based hub, lalo na sa school, yung mga TBL or LMS. Parang sobrang nangakapa talaga before. Yun, ikaw ba? Pero I think, for me lang, sobrang laking tulong niya. Lalo kasi ako sakit ako, so on the medical side, sobrang laking help ng digital revolution. Yan. So, since pinag-uusapan na rin naman natin about digital revolution, mga technology, ganyan, since ayun nga naman talaga yung mga gamit ngayong panahon. So, may mga question kaming hinanda for you para mag-dig deeper sa topic natin. Para na rin sa mga viewers natin, magkaroon sila ng mas malalim na kaalaman about digital revolution. Ready ba kayo, Tess?
parang, teka lang. Oh, ina muna kayo. Parang kailangan namin uminom. Masyado kayong intense. Grabe, kinakabahan talaga siya. Grabe. Malama ka naman, girl. Parang, tas kape pa yung iniinom ko, parang todo Parang minute siya. magpapalpitate ka talaga dyan. Manginginig ba? Hindi naman, hindi Pero naman mahirap exciting. yung mga tanong. Na-excite lang siya, no? Well, So, nasa na ba yung mga tanong niyo? syempre prepared kami dyan, no? Handwritten, may effort. Balik ka. Ganyan ang digital revolution. At least kahit may digital revolution, may effort pa rin na nangyayari. Tama. Okay. Ayan. Ito kasi. Mali pala. Mali. Ano yun? Sorry, mga ka-viewers. So, ano yung mga challenges na kinaharap nyo sa pag-adapt ng technology? Challenges. Ikaw ba? May naisip ka ng mga challenges? Siguro ng pandemic, yung biggest challenges talaga, no? Since, lumaki tayo na nag-aaral ng pen and paper talaga eh. Kahit na, pinanganak naman ako sa technological world na medyo advanced na. Pero pen and paper kasi talaga yung aral natin. And then, nung pandemic, gigising ka ng maaga, tapos ang kaharap mo screen. Diba dati maliligo lang tayo. Yun. So, mahirap before kasi hindi naman tayo sanay na yung mata screen agad pagkagising. Yan. Tapos, figure out mo pa yung Zoom, yung Google Meet, yung paano mag-submit, paano mag-upload. Parang dati nagre-ready tayo na pumasok. Pero ngayon nagre-ready tayo pumasok sa, sa link, ganyan. Like dati, maliligo ka, magbe-breakfast ka, pero ngayon, like, gigising ka na lang, diretso open na ng O laptop or kakain ka na lang cellphone. habang nasa Diba? Minsan may muta pa, papa-open ka pa ng picture muna na. Sino mo yan? Oo. Pero at least gano'n, kahit paano, parang medyo convenient din siya, di ba? Yeah. Kasi like, nababawa yung oras natin para sa biyahe. Hindi na tayo kailangan gano'n sobrang aga gumising para bumiyahe papuntang school, maglakad, ganyan, di ba? Yes, nakaka-save siya ng time. So sa tingin niyo ba, nakatulong or mahalaga sa lahat yung technology? Oo naman, nakatulong siya. Like what? Kasi gaya nga ng sabi mo kanina, mas naging convenient, di ba? Yan, kagaya ngayon, usong-uso na yung mga digital money like GCash, bank transportation tuloy. Transfer. Ayun, parang through that, parang may mga tao na hindi na nagdadala ng cash dahil sa pag-improve ng ating technology. Kaso minsan, yung Gcash di ba? Parang may under maintenance, tapos hindi magagamit. Tapos biglang wala ka pang dalang pera. So, paano ka uuwi? Or minsan Ayun, wala kang load, di ba? Kailangan may load ka para ma-transfer mo. Ayun lang siguro yung challenges to add on kanina. And yung talaga siya, double-edged sword talaga Yeah. siya. So, di ba talamak ngayon yung mga fake news sa digital? So, paano nyo nabe-verify yung mga facts? Kung tama ba yung mga information na nakukuha nyo? Paano ba? I think sa news naman, medyo easy kasi most naman ng news platforms natin before na from TV, nagkaroon lang sila ng parang venture into a digital version ng news nila. So, kung news naman yung hinahanap mo, pwedeng, it's easy naman na doon na lang sa site nila para alam mong yun talaga yun, di ba? In terms of sa nakikita mo sa social media, siguro pwede namang mag-research since, nasa technology na tayo, di ba? I-research mo na lang yung sources na, is this reliable? Ganun. Madali namang makita. Ganyan. Tama yun. And sa pagdating sa social media, no, sa pag-verify if it's fake news or not, syempre yung someone na nag-post nun is naka-verify naman din sila. So if hindi naman siya, yung parang verified na logo, if walang ganun, parang most likely, parang siya, fake news or mga troll Think twice account. muna. Oo. Ganun. Pero di ba, parang mostly, lalo ng mga student ngayon, parang
kung ano yung makita nila, parang doon na lang talaga sila nag-base. Hindi na nila tinitingnan kung reliable ba tong account, gano'n. So, ano yung mga maipapayo niyo sa mga ganong klaseng tao, estudyante, bata, gano'n? Na super dependent na with what they see. Ang advisable ko for them is that parang konting effort an extra effort on knowing the facts din. Parang ngayon sa sobrang dali na ng technology like by ChatGPT na parang True. isang question lang nandun na lahat ng information. Parang extra effort to search din na tungkol dun sa topic na yon, sa information na yun. Kasi too much dependent on technology could cause a lot din. Parang may harm din siya for us. Kagaya nun, baka yung information pala na galing sa ChatGPT is hindi naman din pala totoo or parang gawa-gawa lang din pala. So, ayun lang, extra effort na mag-search and it could took a lot of time pero worth it naman siya in the end. Kasi masusure mo na talagang yung account na yun is legit and mapagkakatiwalaan, right? And ayan, so ano pala yung mostly na mga technology, platform, social media, ganyan, na madalas yung ginagamit? And like for example, Facebook, ilang oras yung nilalaan nyo para sa Ako, TikTok and Instagram. Kasi doon maganda yung reels. Pero mostly sa Instagram ako kasi most of my friends, doon ko sila kinakausap. And then pag hindi sila nagre-reply, lipat ako sa reels. So most of my day nandun lang if I'm not studying or doing something. Instagram. Ikaw ba? Ako, Instagram din. Pero I would, meron din akong isang social media app na ginagamit. Pero siguro hindi siya kilala sa generation. Grabe, parang hindi to Friendster. Siya, parang, din nagsusulat din ako ng mga poems, form of literature, gano'n. And usually na ginagamit ko is yung Tumblr na app. So, dun sa app na yun, parang social media siya for, na nagsusulat. Yeah, I have that. Eto pala, di ba, napag-usapan natin kanina yung about sa mga reliable source, ganyan, para sa information. Meron ba kayong alam na platform para makakuha yung mga tao, yung mga viewers natin ng mga reliable platform, mga platform na kayang makapagbigay ng, alam niyo yun, yung info na talagang totoo. And sa tingin nyo, isa rin ba yung TikTok sa reliable na source nowadays? Grabe, dalawa yung tanong nila. So, kuha na Wait, na-pressure ako. Wait lang, na-pressure ulit. Okay lang yan, guys. And I think a lot naman, most ng social media platforms ngayon, pwede nyo naman pagkuhaan ng reliable information. You just pick and choose yung accounts na titignan nyo. Kasi there are a lot of users naman, lalo sa TikTok na qualified naman sila mag-advise. Yung doctors, lawyers, ganyan. Makikita niya sila. And it's easy naman na ma-identify yung users kasi usually nalalagay naman nila yan sa username nila. Sige, attorney ganito. Yan. So, doon ka makikinig sa kanila. So, meron ba kayong like digital revolution? And parang isang word na parang magre-represent sa digital revolution. Isang word. Parang isang word na mag-e-explain na doon sa digital revolution. Grabe. Isang word. Parang Isang word. Kailangan Sige, gawin natin isang sentence. Meron ako sa isang word. Digital revolution is rampant. Parang rampant kasi sobrang hindi natin may stop yung pag-evolve at pag-improve ng sa digital. Ako sa one word siguro, digital revolution is progressive. Kasi it continues to progress. And the progression kasi, it also signifies yung progression din sa awareness ng mga tao on certain topics na before we deem taboo. Yun na. Yeah. Okay, so yan. So nasagot naman ba yung mga tanong mo? Oo, tsaka dun sa sinabi niyang progress, oo, kasi may progress talaga. Dahil Totoo ngayon, naman talaga.
Di ba mga una, ano yung mga key takeaways nyo sa mga nasabi namin? Tungkol sa mga kami tinanong naman nyo. magtatanong. Oo, Grabe to, parang eh. ano yung mga, Wait. oo nga, no. Hindi tayo ready dito Di ba tayo yung interviewer? Bigla tayo interview. Kaya nga, I think. Ako siguro sige, sa digital revolution, I think it's most about kung paano yung technology, paano nag-evolve yung technology, like paano yun nakakatulong sa atin, lalo na parang nasa pang-araw-araw na talaga natin siyang gamitin. Alam niyo yun na parang sa isang araw, hindi natin kaya na walang technology, lalo na ang cellphone. Kasi di ba mostly pag for entertainment, ganyan, naka-rely tayo sa cellphone, pag mga information, gusto natin alamin kung ano na bang nangyayari sa mundo, sa Pilipinas, sa cellphone din tayo nakatingin. Parang sa Google, sa TikTok, Facebook, magsisearch tayo dyan ng mga news, balita, o ano nangyayari. Ikaw ba? Anong itik? So, ayun nga, mas napapadali niya yung buhay natin actually. Kailangan lang natin siyang gamitin ng maayos at siguro hindi masyado pero maayos na paggamit. Kasi yung mga katulad nga ng mga facts and mga fake news, di ba? Paano natin sila na-identify? And syempre, talamak din yung cyberbullying. And grabe yung epekto nito sa tao. Lalo na syempre, di ba, worldwide yung atake ng internet. So, dito lang pwedeng lumaganap sa ibang ibang lugar. So, ayun nga. Parang ang sinasabi mo na Be cautious kung paano gagamitin yun. Kasi parang lahat naman ng mabuti pag nasobrahan masama. Oo, tama. Diba? Kaya kailangan pa rin talagang nag-iingat palagi. Hindi na nagtatapos mga ka-viewers. So, please, like, Comment subscribe, and share our more talks.